Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mel Christian Aniban at nandito para mag-discuss ng aking code sa project or assessment project namin sa intermediate programming. So, punta tayo sa ating code. So, pangalan ng package, import tayo ng scanner. So, nilagay natin yung imported na scanner dito at ang scanner ay mag-scan ng input sa standard import stream ng system in. So dito declare tayo ng variable at dito para sa mga regular R, weekly net, ito para sa pag-count ng R overtime at ito naman ay para sa pag-define ng mga regular working hour gaya ng 8 to 5 p.m. at meron ding lunch start at lunch end at ang overtime start kag ang overtime end hour. So nilagay din natin ang lalagyan ng AM PM, ang null na ito. Ang null ay sinasabi ng string na to ay wala pang ang sulod. Ito naman ang para sa string input yung string na 11 PM na ito mag-a-ask ang program ng enter regular rate. Ito ang a-ask din ng tax rate dito sa kagaya nito sa example test. Nag-enter siya. So, nag-for loop tayo dito dahil maglo-loop tayo ng output dahil ina-ask natin si user ng time in at time out every Monday, Tuesday, Wednesday hasta sa Friday. So, for int I is equals to 1. So, 1 natin is ang less than or equal to 5 dahil galing Monday to Friday. So, ang switch natin is para mag-print lamang ng Monday, Tuesday at Friday. So, punta tayo sa do while. Ang do while na ito ay para mag-print ng time in at time out. At mag-scan yan. Nag-do while ako dito dahil kung walang input si user, mag-a-ask siya liwat every time na walang input si user. So ito ang mag-scan ng entered line ni user at ito ang yung mag-split at ang splitted na mga data ay ilalagay sa ang string array. Ito yung hour, minute at AM PM. Ang AM PM nilagay ko na lang to para every time na input ni user ay palaging uppercase. Ito naman ay para sa timeout kagaya ng time in. Mag-ask siya ng timeout. Kung walang input, then mag-ask siya liwat. So, yung input na string ni user ay split ng ganitong mga symbol at ilalagay sa string array. R out, minute out at meridian out. Yung meridian is AM PM lang yun. So ang AM PM is naka-uppercase na yan. So punta na tayo sa mga if statement. Yung if statement na to ay nagsisigurado lamang ng input ni user na mag-okay or sakto. Ito ay para sa input na AM. If AM ay chine-check lang ng tong if statement na to is para hindi siya mag-input ng 7. Hindi ni-recognize ng project ng program yung 7:30 na entered
sa AM ni user. So, nirecognize ng ni user yung 8 hanggang sa 11:59. R in is kung less than, so 7. So, our start is 8. So, hindi siya magre-recognize kung less than siya sa 8. Kung less than man siya, gagawin natin na 8 yung R in at minute in is 0. Yan siya dyan siya sa start yung program na mag-count ng regular working hour. So dito naman ang else if kung PM yung meridian in na input ni user. So ito ay para sa if lunch start, if R in is ang equal sa lunch start which is 12 PM. So gagawin natin yung count out is 0. Count R in is 11 ang 1 PM at minute in at 0. Dahil kung in ni user is 12, hindi re-recognize ni user ni program yung working hour dahil yung start ng working hour sa PM is 1. So gagawin natin na minute R in is lunch and hour which is 1 PM. So ito naman ay para sa R in if less than 12. Kung less than si 12, si R in which is 1 to 5 or 1 to 7. So gagawin natin na 13 ang 24-hour format dahil ito yung format na pang conditional ko. Ginawa ko ang R in which is usually 1 PM, so magiging 13 PM siya. Kung R in is 5, so magiging 17. R in plus 12. Sa 5 plus 12 is 17. Else if kung R in is greater than 17, usually ang 17 is 5 PM, hindi na siya magre-recognize, invalid input na siya dahil ang outside na ng working hour yung input ni user. Oh, wait lang, nag-lag. Lag po. Oh, ganito. Yun na. Timeout. Ang para sa timeout, yung timeout is kung nag-time out yung user sa umaga, then i-check natin kung input ni user is less than or equal to 8. Kung less than or equal to 8, then invalid yun dahil wala pa hindi nag-out na siya before regular working hours, so hindi yan pwede. So ito is para sa AM na 12. So ito is para sa out na 12. Nilalagay ko lang to para mag-secure lang ng 12 input. So ito naman ay sa PM. As if PM, if R out is less than 12, so gagawin natin na 24-hour format. Patas nung sa PM sa time in. Ito 1 PM, kung 1 PM, so magiging 13 siya. Else if kung equal sa lunch and hour, so gagawin natin yan na 12 PM. Dahil kung entered ni user is 1 PM, so ang work hour, regular hour ni user is hanggang 12 lang dahil hindi na nakasakop yung lunch break 12 to 1. So babalik tayo sa 12 na hour. Ito is para kung mag-check kung naka-work si user sa 1 PM and 1 minute to 1 hour, 1
1 p.m. 1 and 59 p.m. Nagche-check lang. So, kung ito yung para sa may nag-work siya is exceeded sa 1 p.m. So, kinakount na natin yung minute out na work ni user. At lunch and hour. So, magiging 30 na siya. Ito naman ay para sa overtime. Hour out if less than or equal to overtime start hour. Usually, overtime start hour is 5. So, gagawin natin ay check na para pati natin yung minute out. Kung minute out is 00, exactly 5. So, ang overtime hour is 0. Overtime minute is 0 dahil exactly 0 yung hindi siya nag-exit sa 5 p.m. na so hindi na recognize ng program nag-overtime siya. Dito naman is para kung 5 p.m. na input pero may minute out. Ito na yon, mag-recognize na ang minute out. Ito naman is para sa greater or para sa 6 p.m. Else if ang or is equal to 18. 18 sana dapat ito. 18 at ito yun na. I-convert lang natin as hour yung minute para i-plus mamaya sa overtime hour. Overtime hour is equal to 1 dahil exactly 6 yung input ni user. Ito naman is para sa greater than or equal to or overtime and hour. Kung input ni user sa out is ang 8 p.m., gagawin natin yung 8 p.m. as 7 p.m. Hour out is and work and hour, overtime sana to. Overtime. So di naman kailangan gali yon dahil yung hour out is ito na yung nag-count ng time hour, overtime hour. Ito naman is count hour out. So count hour out is 4 dahil 1 to 5 na dahil naka-overtime na siya. So meaning naka-work na siya 1 to 5. So kung greater than 5 p.m. yung input ni user, so naga-overtime na siya dito. Ito naman is para hour out is para sa overtime. Mga catcher ko to na mga if statement. Catcher kay usually kung mga bug pa ko, so nilagyan ko lang ng mga if statement na catcher para okay yung output ko. So ito ay hour out is greater than or equal to work and hour, usually is 19 ang 19 ganyan. So ang 19 is ito, susulod gasulod ang 19 diya. Ang if why siya gasulod, it means 18, ang 18 nga hour out ito amo dya ang magwa. Dayo ta na is else if kung work out is hour out is less than 5 p.m. or 17 p.m. So ma-minus tayo. Count hour out is work and 15 minus hour out. So ano yan ang usually 13 mga 1 p.m. 12 mga 12 p.m. 2
2 p.m., 14 p.m. na ganyan. Ito naman ay para sa if R out is equal to work and R kung 5 p.m. yung input ni user. So gagawin natin ang count R out is 4, overtime R is 0 dahil hindi siya nag-overtime. Ito ay para sa R in. Kung less than or equal to 8 yung R in natin, so count R in is magma-minus tayo. Ito naman is para sa R in na equal sa 12. So count R in is 0. Ito naman ay para sa kakatch ng 13 nga AM pero hindi usually though hindi na siya kasulod. So ito naman ay for debugging. So no need to pay attention sa dia. Kadto na lang kita dia sa mga pag-aton nga pag-compute ng regular R kag overtime R. So overtime R plus overtime minute na lang dahil ang sa mga kondisyon na sa babaw doon ginasolve na doon. Ang dia amamanda ang ginasolve na naton is minute in divided by 60. Usually ang minute natin is naka minute, so gagawin natin na R at ma-minus lang sa count R. So ito naman ang regular day income na mga regular rate per hour plus 100 dahil ang dito is magpa-plus ang overtime hourly rate is plus 100 lang. So ito na yon every time maglo-loop yung magpa-plus tayo ng regular day income sa regular week income. Ganyan naman para sa overtime day income, magpa-plus sa over week income. Pagkatapos ng loop, mag-aabot tayo sa Friday, magdi-display tayo ng weekly gross income, tax, kag weekly net income. So tapos nyan, okay, ang tax natin is naka-percentage format. So gagawin natin na decimal para i-times sa week income. Sa week income na yan is regular week income at ang overtime week income. Ang week net income is nakakaltas na yung income tax. So try natin run ng ating code. Uy. Nangyari. Lagoy. Ayan na. Messy yung code ko pero try natin kung magpatas ang output ko sa example test case. Tapos na siya, yung okay siya, nagpatas siya, then we can celebrate. Haha. Lag. So palakihin na lang natin to. Punta tayo sa loom. Okay, naka-paste na to para
Hindi na tayo mag-open ng window. Bilis, bilis. Nagalag. Lag yung laptop. Hindi siya mag-run. Ayun na. Okay. Nagwain na yung running. So, dapat magpiprint na yun. So, print ka na. Saan na yung print ko? Ito na. So, yung input is 510. 500. Uy. 510. Time in natin is 8 a.m. at 5 p.m. Okay, 8 yung regular hour at regular income is 4,000. So sa 7:30 naman. 5 p.m. Okay man. Sa Wednesday is 8:30 p.m. Ay! Wait lang. Nagsala ako. Balik tayo muna sa input ko dahil PM yan. Balik tayo sa run. Malarun tayo liwat. Kung PM yun, lalagyan ko lang mamaya ng conditional sa ibaba kung naka PM is greater than 5. So, dapat naka system out na siya. 510 out is in is 8 a.m. 5 p.m. 7:30 a.m. 5 p.m. Wednesday is 8:30 a.m. 5 p.m. Ito na yun. At sa Thursday 12:30 p.m. at 5 p.m. Ito na yun. Okay, 4 at 2,000, 7.5 at 375. At sa Friday 12:45 p.m. at 6:30 p.m. So ito na yun. So ang regular working hour is 1.5, 2,000 yung regular hour, regular income, at 900 yung overtime income. So balik tayo sa weekly gross income. So weekly gross income natin is 16,650. Ang tax natin is 1,665 at ang weekly net income natin is 14,985. So as you can see, okay siya, pero sa code natin duro pa ang kulang, pero dapat i-update gagaya ng yung 8:30 p.m. na out. Pero sa mamaya na lang yung next episode. Ang goal na natin is
patas yung ating code ang ating output sa example case. So, thank you sa pagpamati sa susunod na naman at salamat sa goodbye. Thank you.